Jesus blazed a trail for me to follow with ardent heart and relentless will. It is the path of love that forever burns for all who yearn for God's salvation. It is the path of obedience without compromises, though it may lead to the cross of life. It is the way of poverty in pleasure and wealth that frees the spirit for better mission work. Along this path the Spirit is my light and guide. It is my goal, union with Christ. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay umpisahan na po ang ating pagdiriwang ng banal na misa at ito'y pinangungunahan ng ating mahal na Bishop Antonio Tobias. Magsitayo po ang lahat at sabayan natin ang pangunahan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid na bagong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyayang Diyos, pagkabayan tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ginawang kagandahang loob ay muna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ng isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng 2 tipan ng 2 babae. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina, ayon sa kasulatan. Magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Umiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag nang paalipin ulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng laing ito. Naghahanda sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit nadihamak kay Solomon ay naririto. Sa araw ng paghuhukom ay dinindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na dihamak kay Jonas ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid pari, si Father King and Company, ang ating mga diakono, si Reverend Du, at mga kaibigan ko, mga diakono pa, sila Kim, sila Joel, etc. 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 Mga kapwa kong matatanda, mga minamahal kong mga kapatid, matatanda tayo pero magkakapatid tayo. Reverend Sisters, ang mga katulong ni Father King dito sa parish, ang President ng Parish Pastoral Council, natutuwa po ako makasama kayo sa pag-uumpisa ng ating healing program dito sa ating parokya ng Lupang Pangako. Habang dumandami ang mga programa, habang marami tayong nabibiyayaan, gumaganda talaga ang Lupang Pangako. Mga kapatid sa pananampalataya, ang dihama kay Solomon at kay Jonas ay narito. Yan ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo pinahayag sa atin ngayon. Ang ibig niyang sabihin, kung sino-sino ang pinakikinggan ninyo, mga radyo, mga balitang kutsero, mga chismis, mga kung ano-ano balita ang ating nasasagang, ang dami-dami, nagkanda, iba-ibang balita ang ating tinatanggap. At si Jesus ang sasabi ngayon, ang dihamak sa mga balitang iyon ang ibinibigay ko sa inyo at kayo ay makinig. Yan po ngayon ang palawagan ng simbahan. Makinig kayo, pakinggan ninyo si Jesus. Si Jesus ang tanging natin tagapagligtas at wala ng iba. Marahil sa kahirapan natin na dinaranas, kung isa nag-iisip tayo na ang ating kaligtasan manggagaling sa mga nagbibigay sa atin na
hanap buhay na alam mo biyaya. Pero sinasabi ni Jesus, ang mga biyaya nila ay walang kwenta. Kung hindi mo tatanggapin ito na nagbiyaya ng ating Jesus. Yan po, mga kapwa ko ng salita, ang mensahe sa atin. Si Jesus ay kilala natin sa Diyos. Sa unang araw ng ating pag-ibismo, sinasabi, para magiging masaya ang tao. Tayo ay tinawag ng Diyos para maging masaya, hindi para maging malungkot. Eh, bakit hindi nakatingin sa akin? Sinasabi ko sa inyo na ang palak ng Diyos sa inyo ay pasayahin kayo. Hindi ba nakakita? Yung pagkasaysayan ng buhay ay kasaysayan ng nasusulat ito sa kasaysayan ng buhay. Ang hirap. Mga kapatid sa ng pagkakaya ito, ang masaya ay isang talagang biyaya ngayon. Sa hirap ng buhay ngayon, galang. At kapag ang tao hindi masaya, at hindi siya nagagalang, diyan nag-uumpisan ang mga pangyayari hindi ko nagagalang. Kung ikaw ay kahit na ang pinagtataan mo ay ang iyong aura ay masaya. Makakapit sa mga ito magiging masaya ka pag inilagay mo si Jesus sa iyong buhay. Pag nagiging ng ibang kahapon, kung nagsimba kayo kahapon, mayroong mga hangarin ang bawat isa sa atin. At yung mga hangarin na yan, desire, hunger, ay hindi napapalaw habang pinagbibigyan ang inyong kagustuhan lang kang nangangailangan. Bakit? Sapagkat walang makapaparang na material sa mga hinahangad ng tao. Habang hinahanap mo yan, kapangyarihan. Habang hinahanap mo ang yaman, patuloy ka. Walang limita ang iyong kagustuhan na yan. Pag hindi mo inilagay ang Diyos na may mukha at ang Diyos at ang mukha ng Diyos mula nung naging tao si Yesu Cristo, yan ang mukha ng Diyos. Diyan lamang mag-uumpisa magkaroon ng saya, kagalahan ng tao sapagkat pinakita niya sa kanyang buhay, masaya ka kung ang Diyos ay nasa iyo. Inilagay mo ang Diyos sa iyong buhay, siya nagahari sa iyo, siya nagmamagod sa iyo, masaya ka. Nakapagod ako ng palataya. Yan, kulang mo.
gusto mo na kaibigan, maging kaibigan kita. At yun ang kawan ng utos, mga 10 commandments, mga kapatid sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin, pag ikaw ay freedom. Freedom ka na. At ngayon wala, nakalibig, pagkaputos lang ng Diyos ang ginagawa ng kailangan yan. Pero may ibang mas mataas sa utos ng Diyos sa atin. Pero gusto ko maging kaibigan ako yan, hindi mo. Yung pinakutos ko, gawin mo, at magiging masaya ka na. Totoo yan. Pwede mo naman sa ulo ng pangalaman. Meron kasi mataas ni Jesus sa pagpasok sa ating mundo, sa ating kasaysayan na malagim, na hirap pumasok siya dyan para sa buong dyan gawin niya mga hirap ay maging daan sa ating kasayahan. At paano lang, hindi lamang sa paggawa ng 10 utos ng Diyos. Kayo ay hinahawa. Uy! Diyos natin ay ang Diyos na nagmamahal na walang limitasyon. Ang binibigay mo sa Kanya ay di man karapat-dapat sa Kanya. Kasalanan, pamilya mo sa iyo sa kapatawaran. Kahirapan, babalik na yun sa iyo ng konti yan. Sapagkat may Diyos sasabihin mo. At siya din ang sasabi sa iyo, tama na muna yan, yaman na yan, tanggapin mo na yan. Tanggapin mo na muna yan, mga nilingay ngayon sa inyo. Baka nang magagal ka na lupa, pag tinignan mo yung binigay rather than do, pagkatapos ay kulang ng sardinas. Ha? Ang sabi ng Diyos sa iyo, ang mga hangarin mo, putol-putulin mo, magpasalamat ka na at meron kang bigas. Kulang lang ang ulam. Ikaw ngayon ang maghanap ng ulam. Kung wala kang ulam, kain mo yung bigas na yan na walang ulam. At hayaan mo naman yung mga sardinas ay maibigay sa iba na walang bigas. Mga kapatid sa pananampalataya, kanya ng Diyos sa atin. Sasabi, tama na mo ngayon. Pagkat ikaw nakahanap pa ng mas marami. Pero sabi niya, tama na mo ngayon. Masaya ka na dyan. At pag hindi ka, pag yung sinabi niya, tama na mo
pagmamahal. At diyan tayo tinatawag. Mahalin mo ang mahal ka ng iyong asawang daldaya. Bumagay na. Mahalin mo ang iyong asawang tumalo. Pagkakita ng Diyos, kahit na ikaw ay tumalo, hinamahal ka niya. Pero sinasabi ka, tama na yan. Pag tinanyan ko pa yan, sakit na ang dalawin sa iyo. Ayaw ka makinig? O sige, magkirap ka. Pero kaibigan, hindi mo matalik na matalik yun eh. Pero hindi masaya siya sa kanyang pamumuhay ng asawa. Kanya siya ay tawa ng tawa. Tapos pag nagpupunta ako sa kanya, pinagalaw mo siya. Kasi ikaw dinadaan mo ang tiyaan, ang hindi mo kasalahan. Baka may yung ibang makapagpapasaya sa iyo. Nakakapit sa mahal ng palitada. At hindi mo sinasabi kung tama. Yung iba yun ay ang Panginoon. At hindi mo inalagay ang Diyos sa iyong buhay, walang katapusan. Ang iyong mga pangangailangan at lagi kang mag-aaral ng more and more and more hanggang mamatay ka. At yun ang dahilan kung bakit pinaliliwanag ko. Ganun ang tao. Wala katapusan sa pag-aaral sapagkat ang tinahal niya talaga ay ang Panginoon. Kaya lang, ayaw mo ang Diyos na magsasabi ng kanyang utos. Pabayaan mo na ako kung ano gusto ko. Hindi mo sinasabi yan sa Diyos, pero sinasabi mo sa pare, ano ba? Ano ba ang pakialam ng mga pare sa aking buhay? Pakikipagtalo sa aking asawa. Tumigil nga sila dyan. May mga taong gano'n. Pero pag tinanggap mo ang Diyos at ang kanyang sinasabi sa iyo, sa kanyang mga utos, umpisa na ang iyong pagiging masaya. Sapagkat sa pamamagitan ng utos, nililimitan niya ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga kagustuhan. Limitan niya para yung iba ay meron din na makabahagi din. Yan ang problema ng ating bayan. Ang mga yaman ng bayan ay nasa loob at ulan-ulan, nasikilan ang napupunta sa kalamihan. Kasi mayroon mga walang katapusan sa kanilang pag-aamal ng yaman at hindi nila kailangan ay gano'n at gano'n pa. Hindi sila masaya. Hindi sila masaya. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, gusto niyo maging masaya? Ito. Gawin niyo ang inyong pagmamahal na walang limitasyon. Gawin niyo ang inyong pagmamahal sa kapwa na hindi pagmamahal na nagkaganti lang. Ay, minamahal kita kasi mahal mo rin ako. Ang kwenta yan. Minamahal kita kahit
kahit na hindi mo ako mahal. Kahit anong pinagsasasabi mo sa akin, mahal pa rin kita. Mga kapatid, diyan, masaya ka. Parang wala kayo sa akin na meron akong isang kaibigan. Siya isang doktor. At siya may hospital sa atin dito. At hindi ko sasabihin ang kanyang pangalan, ang kanyang hospital. Pero yung hospital na yun, mura magpagagamot doon. Kaya, bayad, pero kaya. Ngayon, yung doktor na yan ay makikita mo sa simbahan katulong ng pare. Sabado lang nagpunta ako sa kanilang parokya at andun siya tumutulong sa team building na ginagawa ng kanilang parokya sa mga kabataan at sa mga leaders ng simbahan. Andun siya. Alam mo yung doktor? Dapat yata nasa ospital ka. Oo, Father, masaya po ako dito. Ang saya-saya po. Bakit ka po masaya? Alam mo, Father, sabi mo, ang Diyos napakabait sa akin. Ang Diyos napakabait sa akin. Alam niyo, nag-umpisa ako ng isang doktor, sabi niya, nang ibang bayan po ako. Napunta ako sa Africa. At doon naging doktor ako sa Africa. Kasama ang aking asawa. At doon, sa bayan ng Africa ngayon, hindi ko na sasabihin, naging chief of hospital ako. Inayos ko po yun. 6 na taon kami. Doon ang asawa ko. Sige. At nung maging maganda na, nung ako'y pumunta po nun, ang una kong ginawa, nakita ko, yung mga sweldo ng mga tao, ang bababa. Kaya inayos ko kanilang sweldo. At pagkatapos ng naayos ko, tuwa po sila. Kinabukasan ng matanggap nila ang kanilang sweldo. Isa-isa na silang pumunta sa akin. Binabalik nila ang kanilang sweldo. O bakit sa inyo yan? Pinagirapan niyo yan na hindi mo sa aming kultura dito sa Africa. Yung unang sweldo, kahit na gano'ng kalaki, ay binibigay mo sa pinakamataas. Sabi niya, hindi ko kailangan yan, mas kailangan ko. Kaya naging doon sa Africa mo, kilala siya. Ang daming nagpapagamot sa kanya. Sabi niya, after 6 years po, nakaipon ako ng kahit na konti. Kaming dalawa ng asawa ko, tama na yan, pagsisilbi sa ibang bayan. Bumalik naman tayo sa ating sarili para pagsilbihan ang ating mga kababayan. At kaya nga, Father, yung ipon ko ng 6 na taon na kaming dalawang mag-asawa ay yan ang pinag-umpisahan namin. Maliit na ospital. At ganyan, napakabait talaga ng Diyos sa amin. Dahil mabait ang Diyos sa kanya, masaya siya. At bakit mabait ang Diyos sa kanya? Sapagkat ito, hindi lamang niya ginagawa ang utos, hindi ito, linampasan pa niya ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na walang pasubali, na hindi nagbibilang at pagkat wala kang bayan, na dito sa aking klinik, eto lang, aspirin ka lang. Eto, bumili ka ng aspirin, walang bayan. Eto, aspirin pa. Eto ang
Tapos sample dito, hindi ka. Nakita niya, wala pa kumamabayan. Sige, di bali na. Sige, gumaling ka na nga. Pag gumaling ka, sabihin mo sa akin, napakagandang bayan ngayon. Gano'n ako kaya, pagka gumaling na ang mga tao, tumatawag sa kanya. Doktor, gumaling na ako. Salamat ha. O sige, huwag ka nang magkakasakit at para huwag ka nang bumalik sa akin. Nakabalik ka na ng palataya. Tuman mo yung ganung tao masaya. Pananay ko kayong mga matatanda, magiging masaya din kayo. Basta marunong lang kayo magmahal na katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pinagbibilang. Yung mga tao ganyan ay, pwede pa yan, Father, pwede pa yan, hanggang dito, hindi pa yan kasalanan. Paglagpas dyan, kasalanan na. Kaya huwag na natin gawin yun. Pero dito pwede pa. Mapagbilang na nagmamahal. Hanggang utos lang ang kanyang ginagawa. Hindi siya umaalpas, sumusobra sa pagmahal na mapagbilang. At yun ang hamon ni Jesus. Kung gusto niyo maging masaya, sige nga, gawin niyo nga yan. Total ilang taon na naman bago kayo mamatay. Di ba? Gawin niyo nga yan. Ha? Baka sakali sa ilang taon na nalalapi ang inyong buhay, talagang maging masaya na kayo. At papasok kayo sa kaharian na masaya. Malaking pag-iyan na namamatay, lalo na kung matanda, at dumadalang ako, tinitingnan ko ang kanyang mukha. Kung masaya siya, talagang naghihirap. At tinitingnan ko, pinagmamasdan ko siya. Yung patay, tinitingnan ko kung naging masaya siya. Kung naging masaya siya noon, makikita ko pa sa kanyang buhay. Sa kanyang buhay. Kaya, makakabalik sa pananampalataya, okay? Pero huwag pa kayong mamatay. Ayaw ko pa kayong tignan mamatay. Ang tignan kung masaya kayo, kung buhay kayo. Kasi minahal niyo ang Diyos na katulad ng pagmamahal ng walang pagbibilang. Yan ang tunay na masaya. At sana sa katandaan ninyo, maging ganyan kayo. Amen! Bumabaling tayo sa ating panalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagpapabagong buhay at makatugon ng may kapanatagan na panawagan ni Kristo sa pagbabalik noon. Sa bawat kahilingan ating tutugon, Panginoon, digin mo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng
kasiguruhan, at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat, ibinigay mo po sa amin ang tanya ni Jonas upang pangunang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo po ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanyang magpakailanman. Sa iniling namin itong lahat sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang tumabing sakripisyo ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo ang kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, maawain mong dinggin ang ating mga pitahaya at paulakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sa bayin ng banal mong ngalan ay magkamit ng kalagdagan ng kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw ngayon di ng tag-init at tag-ilan. Ikaw ang hububog sa tao bilang iyong kawalas na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit at papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbuburi sa iyong kadakilaan.
para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito ang kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman, noong matapos sa kapatid, ginawa niya ang kanis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo. Bago at walang magtipa. Ang aking dugo ay dugo para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapagkamot ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbubuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa, si Benito XVI, si Antonio ng Obispo at ang Tanang Kaparian, ang buong sambayanan. Nalalahanin mo rin na mga kapatid namin lahing-lahi na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kawal mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo pag-inapating kami lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birgen Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Alam mo ay dito sa naigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikaragalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalaan hanggang
ang kapahamakan. Samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuwayan mo ang aming pananampalataya at huwagan namin mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ama namin mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain bigay ang tapat mong angkan. Gawin mo nga rin sunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaakit ng pag-ibig mo walang mali kailan paman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng magmahal. Amen. Magsiupo po panandaliin ang lahat para sa papahayag sa loobin ng ating panauhin ngayon si Deacon. First of all, I would like to thank our God for guiding me here today. Standing here is my honor, and I thank our Lord from the bottom of my heart. Your Excellency, Most Reverend Tobias, I thank you so much for taking your time to come here and teach us with the wonderful word. You are really Jesus among us. May God bless you abundantly with good health and good life. Thank you, Bishop. I thank all the concelebrants, fathers and deacons for celebrating with us this Mass. Thank you so much. Dear elders, I come here from far away just to show you that you are loved, you are respected, and this is a very little gift, but we would like to show the respect and love for you, not only one time, but continuously. And I would love to offer the gift for you many times more. And I wish that we could be your friends in your remaining time. Thank you so much. Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank special Father Tony. Father Tony is the one who introduced the program, the Right for Elderly to the Philippines from 2005 until now. Thank you so much, Father, and God bless you. Thank you the introduction of Father Tony. We collaborate with Kupa from 2005, and through the work of Father Eduk here from Kupa and Miss Luisa Hernando. And all the volunteers here, and all the people that contribute to in some way or in this ministry. We thank you so much. May God bless you abundantly for all of your generosity in time and talent and effort to build up this ministry. I would like to ask all of you, Bishop Tobias, fathers, deacons, and all of you, pray that this ministry will be continued for many years to come. Thank you so much. Dito po sa Payata, sa Salawan Tres,
at nasa Upper Crest at nasa Phase 4. Hopefully magbukas din po kami dito sa pinaka-sentro, dito po sa aming parokya. At ngayon po ay amin din pong ipipresenta sa inyo, Bishop, ang bagong imahen ng Ina ng Lupang Pangako. Galing po ito sa bulsa ng mga mahihirap. Wala po kami, Bishop, sinalisita na kahit sino. Galing po ito sa effort ng mga kabataan na nagbenta ng ramen sale sa kapwa namin mahihirap. Kaya narito po ang aming imahen, ang imahen ng Ina ng Lupang Pangako na mag-iikot sa kanyang kapiyastahan bago po ang November 25. We